Guys, eto naman yung bagong rugged phone natin, ang Blackview BV8100. Ang laki ng battery nito, 8,800 mAh capacity na battery, napakatibay talaga ng materials. IPS display din to with 120Hz na refresh rate. At ang protection nito, Corning Gorilla Glass 5 na. Syempre, hindi rin mawawala yung IP rating nito, IP68 at IP69K dust and water resistant. Kaya samahan nyo ako sa video ito at pag-usapan natin ng Blackview BV8100. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, at subscribe lang. Okay guys, nagpadala sa atin ng Blackview ng BV8100, pero sasabihin ko sa inyo yung honest opinion ko dito sa mga phone na to. Ako hindi ako mahilig talaga sa mga rugged phone, pero may mga tao kasi na gusto yung mga ganitong phone na matibay talaga. Ito talaga yung pangbasagan, panghagis talaga, at pwede nating lublob to sa tubig. So may mga taong gusto ng mga rugged phone talaga. Ang presyo nito is nasa 14,000 pesos, parang nasa AliExpress pa lang, pero kung meron akong Lazada link dyan o Shopee link, ilalagay ko sa description. At kung nagustuhan nyo naman tong phone na to, actually bibenta ko siya na mas mura pa dyan. Ipopost ko na lang dun sa Facebook page ko na Poltech TV. So sa mga hindi pa nakaka-follow doon, pwede kayo mag-follow at mura ko lang ibebenta para sa inyo to. Okay, bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay, ang box muna natin. Sa box meron tayong nakalagay dito black and yellow combination, Blackview BV8100, at may nakalagay dyan na NFC. Sa loob ng box meron lang tayong 45 watts na charging dito, pero Type-C to Type-C na cable natin, at meron tayong ganito para siyang SIM ejector pin. Actually parang wala siyang tinutusok, parang hilahin mo lang siya sa gilid. Then at last, dito sa box meron tayong documentation. At napansin nyo, wala tayong mga case dito dahil hindi mo na kailangan na case dito sa phone na to, kasi makikita mo na rubberized na talaga yung itsura niya at alam mo na matibay talaga. Then may kabigatan siya kasi sa mga gilid niya may mga metal frame dyan, sa mga kanto naman yung mga rubber. So sa likod rubberized din siya. Pinagkasya dito yung 8,800 mAh capacity na battery talaga. So makapal tong phone na to. Sa baba meron tayong speaker, actually isang speaker lang to, isang Type-C port para sa charging. Sa taas naman meron tayong dalawang LED lights. Malakas to kung sakaling may emergency, magagamit talaga natin to. Then sa kabilang side naman meron tayong power button, tapos fingerprint scanner na rin yan. Tapos meron tayong volume rocker, napaka-forma ng side niya. Sa kabilang side naman, ito yung SIM card tray natin, tapos isang dedicated button para dun sa LED. So madaling natin ma-access yung LED lights natin o yung flashlight natin dito sa phone na to. Actually nung dumating sa akin to, nagugustuhan ko siya. Yun nga lang, medyo mataas nga yung presyo nito na 14,000. Pero 'di ba, yung mga rugged phone na ganito, alam naman natin yung presyohan talaga dahil hindi naman ginawa tong phone na to as camera phone o gaming phone. So sa mga taong burara at lagi nahulugan ng cellphone, bagay na bagay po sa inyo to. At ang napansin ko naman dito sa display niya, napakakapal po talaga ng mga bezel. So hindi siya bezel-less as in talagang makapal siya. Siguro protection na rin to kung sakaling mabagsak, hindi madama yung LCD natin, para mas protektado pa. Yun talaga yung silbi nun na hindi siya talaga bezel-less at makapal talaga siya. Meron tayong 6.5 inches lang dito, at yung screen to body ratio niya medyo maliit lang din, 71.5 inches. Pero yung resolution nito mataas, 1080p by 2400. So na Corning Gorilla Glass 5 na rin po to, at matibay po talaga yan. At hindi ko nasabi sa intro kanina, yung chipset nito naka MediaTek Helio G99. Walang kamatayan po talaga. Pero alam nyo naman yung G99 na optimized na halos sa mga games, at depende talaga yan sa mga optimization ng phone. At para sa akin na saktong-sakto lang talaga yung MediaTek Helio G99 na to. Pero diba sana tinasan nila ng konti. Yun lang yung cons ko dito. Pero mag-test tayo ng mga games mamaya kung anong kaya ng phone na to. So dito muna tayo sa display. Makapal nga yung chin niya, tsaka dun sa taas, tsaka dun sa gilid. Pero smooth naman po yung 120Hz na refresh rate niya. 440 nits brightness lang, hindi siya ganong kalakasan talaga. Sa panonood naman, YouTube, Netflix, okay na okay lang po, saktong-sakto lang din. Yun nga lang, sa Netflix naka L3 certifications lang to, hindi pa siya L1. Ibig sabihin na hindi pa siya full HD kapag manonood tayo ng Netflix. Pero ang pinaka-highlights talaga sa mga gatong rugged watch, parang pang tatay talaga. Meron tayong mga tool bag dito na hindi natin makikita sa mga ibang phone, dito lang sa mga rugged watch na yan. So may mga tools to para sa mga civil engineer, sa mga karpintero. Meron tayong compass dito kung sakaling maliligaw tayo. Then meron tayong measurement ng height dito. Tapos yung torch. Yung torch ito nga yung flashlight natin na dalawa dun sa taas. Pero may dedicated button naman yan dito sa gilid. Then meron din tayong sound meter. Actually ito, maganda to, gamit na gamit talaga kung sakaling kailangan nyo ng mga sound meter na ganito. Meron tayong applications dyan. Then protractor, depende yan kung saan nyo gagamitin. Meron din tayong mirror dito, alarm bell, magnifier, tapos yung peak hanging, at plump bob. So yan, ganito yung plump bob niya. Siguro nakakita na kayo ng ganito sa personnel. So kung napapanood nyo to at may mga AirPods
pa kayo, magandang pang regalo to sa AirPods nyo. At kahit na may kakilala kayo ng mga uncle nyo, magugustuhan talaga nila to kasi matagal yung battery, may flashlight pa, tapos may mga tool bag pa tayo. So para sa kanila talaga to. Sa atin kasi, di ba, hindi naman tayo gumagamit ng mga ganun. At saktong-sakto sa kanila to. Then sa camera naman, meron tayong 50 megapixel na camera. Tapos sa front facing camera niya 32 megapixel. Hindi ko inasahin na 32 megapixel yung front facing camera nito. So mamaya i-check nyo yung mga photos na nakuha ko. Pero dito muna tayo sa main camera. Sa main camera hindi siya ganun kaganda. Actually may mga details naman pero patay po yung mga kulay na makukuha natin pagdating sa camera. Hindi siya kayang tignan talaga. Medyo napaka-pale ng kulay at hindi siya consistent. May mga kuha na maganda siya, meron din na hindi siya okay. So hindi po siya consistent pero may magagamit tayo. At sa mga ganitong phone na actually maganda na to compare dun sa rugged phone na na-unbox ko dati. Yung details mataas yung contrast at medyo nadidiliman talaga ako kasi hindi naman ginawa to as camera phone. Sa video naman after 2K at 30fps magalaw po siya, shaky talaga. Pero mapapakinabangan po natin to kung steady video lang yung gagawin natin. Pero kung maglalakad tayo hindi rin siya ganun kaganda. Pero sa front facing camera naman nagulat ako na mas maganda yung front facing camera nito kumpara ka dun sa main camera kasi may kulay dito, may details, saktong-sakto lang din yung contrast at mapapakinabangan talaga natin ng front facing camera. Hindi lang siya ganun kaganda talaga na maganda pero mas magagamit natin to compare dun sa main camera. May kulay, saktong-sakto yung details, hindi siya oversaturated at satisfied talaga ako dito sa front facing camera niya. Sa video naman patay po yung kulay, hindi rin siya ganun kaganda dahil meron lang tayong 1080p at 30fps. So at least may magagamit pa rin tayo. Pero number 1 na nagustuhan ko talaga yung front facing camera niya pagdating sa photos. Pagdating sa performance, maganda naman ang G99 kung panood lang ng mga movies, browsing social media. Okay na okay po yung chipset nito. Pero ibang usapan yan pagdating sa gaming. So hindi naman ginawa to as gaming phone pero mag-try pa rin tayo. Expect ko na sa Mobile Legends na hindi ako makakuha ng mataas na graphics dito. Ang frame rate na nakuha ko is nasa high. Tapos yung graphics nasa high din. So sa paglalaro ko dito, expect natin na 60fps lang talaga to. At hindi siya nawawala doon. 50 to 60fps guaranteed po hanggang sa matapos yung games. At hindi siya nagalago, hindi siya nagpo-frame drops. Yun nga lang ang napansin ko dito, actually cons talaga to. Meron tayong notifications dun sa taas. Medyo malaki talaga yung notifications habang naglalaro tayo dito. Talagang matatakpan yung screen dahil wala po tayong game turbo dito sa phone na to. So isang cons talaga yan. Ang solution dyan, ligin natin sa DND para hindi magpapap yung mga notifications natin o kaya i-mute natin yung mga messenger natin o kaya yung notifications. Pero sana naglagay sila ng game turbo para habang naglalaro tayo, hindi sagabal yung notifications natin. So Call of Duty Mobile naman, yung graphics natin dito is nasa high. Yung frame rate naman is nasa high din. 30 to 40 frames per second. So actually hindi siya nawawala dyan pero mababa po yung frame na yan. At ang masasabi ko dito, playable naman siya at matapos mo naman yung laro. Sa PUBG naman yung graphics natin dito is smooth. Tapos yung frame rate is nasa ultra. Expect ko magkakaroon tayo ng mga 60 o 90. Pero sa kasamang palad, ang nakukuha kong frame dito katulad din siya dun sa Call of Duty Mobile na 30 to 40 frames per seconds. At sabi ko nga, matapos mo naman yung laro, tiyagaan lang talaga. Wala naman siyang major frame drops talaga o bumaba ng mga 20, wala po siyang ganun. Talagang matapos mo. Sa Punishing Grey Raven naman, nasa high settings tayo dito. Ang nakukuha ko dito 30 to 40, minsan mga 40 to 50, hindi siya sumasagad ng 60. Pinaka highest ko yata na nakuha mga 56 o 58 kung di ako nagkakamali. Pero playable po siya. Pero sa mga game test na yan, hindi nag-init tong phone na to. Ang pinaka highest na temperature na nakuha ko lang is 40 degrees Celsius. Siguro minsan 41 mga ganun pero mabilis siya magpalamig. So yun yung game test natin. Kung pastime lang talaga, kayang-kaya na to. At sabi ko nga kanina, hindi to para sa lahat. Sa mga tatay lang talaga to o kaya sa mga gusto ng mga rugged phone at secondary phone na pang matagalan talaga. May kamahalan pero materials po talaga yung ginamit dito. At gusto kong sabihin sa inyo na meron din tong IP68 tsaka IP69K rating. Ginamit ko to sa dagat. Kung makikita nyo dyan, hindi pinapasukan talaga kahit na yung speaker protektado siya. Actually, nung pagtapos ko dun sa dagat, kahit na yung lublob ko yan dyan, gumagana pa rin naman yung speaker. Unlike dun sa dati kong rugged phone na yung speaker niya medyo pinasukan ng tubig at medyo nabulol yung speaker niya nung niliblob ko sa tubig. Pero ito solid talaga. Maganda rin yung speaker nito although mono lang siya o one speaker lang. So yung link ilalagay ko sa description at uulitin ko kung gusto nyo itong phone na to. Ipopost ko dun sa Facebook page natin para makita nyo kung magugustuhan nyo siya. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Road to 100k na po tayo at sa mga nasa premiere, sobrang salamat po sa inyo. Once again, ako po si Paul.